Isang mapagpaalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, sino ang kamukha mo? At mayroon po tayong concept na likeness of God. The word likeness in Genesis chapter 1 verse 26 speak of how humans were created similar to God. Though not identical, this means we reflect aspects of God's nature such as reason, morality, creativity, and relational capacity. Yet we are not divine. Being made in His likeness remind us of our dignity, purpose, and the special role we have in creation as image bearers designed to glorify Him. At makikita po natin to sa Genesis chapter 1 verse 26. Ang sabi po dito, then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and all over earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Sa Tagalog po, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop, maging maamo o mailap, maliit o malaki. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching po ay nasasabi po pala dito, what does it mean to be made in likeness of God? So, sa first teaching po tayo, human are God's creative rulers. So, tayo po mga tao, tayo po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo upang ang kanyang batas na sinabi sa kanyang sariling salita, tayo yung mga susunod mga batas na ibinigay sa atin ng Panginoon, dahil kung gumawa nga ang Panginoong Hesukristo ng batas at wala namang susunod, ano pa yung mga bagay na yun at para ipatupad niya. Ngayon naman sa second teaching na tayo, human are God's developers. So, tayong mga tao daw, developers pala tayo ng Panginoon sa mga bagay na kanyang inihain para sa atin. Tayo nagde-develop ng iba't ibang bagay gaya ng ilaw, hindi naman natin made-develop yun sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ngayon naman sa third teaching na tayo, humans are God multipliers. So, tayo palang mga tao ng Panginoon sa Kristo, tayong ginawa niya, tayo po yung nagmumultiply or nagmumultiple lahat ng mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo, na kumbaga tayo yung nag-organize ng lahat ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, papaibon, halaman, or lahat ng bagay. Ngayon naman sa application na po tayo, first application, be a creative ruler of everything you have. So, tayo daw po yung maging ruler ng buhay natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Dapat nating tatandaan na tayo yung masusunod sa buhay natin at yung Panginoon lang. Hindi lahat ng ibang tao or yung nakikisawsaw sa buhay mo. Ngayon naman sa second application na tayo. Be a developer of everything entrusted to you. So, maging developer daw tayo na isisik natin lahat ng mga bagay na gaya ng ibang tao na hindi naniniwala sa atin, tayo ay gagawa ng paraan upang sa ganun sila ay bumilib sa talento na mayroon tayo at bumilib sa kahusayan na mayroon tayo sa buhay natin. Ngayon naman sa third application na tayo, be a multiplier of everything in your care. So, tayo yung mag-organize sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Ingatan natin lahat ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon Kristo sa buhay natin, lahat ng bagay na natatanggap natin sa Panginoon. Syempre, hindi naman natin matatanggap yung mga bagay na yun kung hindi tayo binibless ng Panginoon. So, every time na binibless tayo ng Panginoon, it is such a beautiful gift from Him. So, kailangan natin yung ingatan. Ngayon naman, dadako na po tayo sa ating discussion. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, how much a developer multiplier are you? So, for me po, masasabi ko po na nasa mid-8 po
yung maibibigay kong skill for myself. Kasi naman po, I am not that professional para masabi na I am a good developer or I am a good multiplier na nangyayari sa buhay ko, na na-organize ko ba lahat ng meron sa buhay ko. Siyempre, may times talaga na nahihirapan akong gawin yung mga bagay na yun, lalong-lalo na siyempre kung nasasamahan siya ng iba't ibang uri ng, sabihin natin, hirap tayong iwasan yung mga bagay na yun. So, ayun yung maibibigay kong grade for myself. And ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.